And more often, pinag-uusapan po talaga natin ay ang magtiwala tayo sa Panginoon, na huwag tayong magsawang manalangin at hilingin sa Panginoon yung ating mga hinahanap. Alam mo yun, may paradox sa buhay natin ng ating pananampalataya sa Panginoon. What I mean ng paradox ay parang nagkakaroon ng contrast. Halimbawa, may pinag-aaralan tayo na ask anything, no? Hilingin mo sa Panginoon ng kahit anuman, at ipagkakaloob ito sa iyo kung hihingin mo to sa pangalan ng Panginoon. Then, meron din tayong mga pinag-aaralan na magpasalamat tayo kung ibigay ng Panginoon o hindi. So, yun yung paradox mga kapatid na somehow, sana mapag-usapan natin at masagot natin. Kailan ba talaga natin ilalaban sa panalangin at kailan na ba natin tatanggapin? So, kaya ngayon pong gabi, ang title ng ating pag-uusapan is When to Change and When to Accept. Kailan yung panahon na magsisikap tayo na hilingin sa Panginoon na talagang dalhin sa panalangin yung ating mga kahilingan dahil nag-aantay tayo ng solution, ng change. At kailan din mga kapatid na kailangan na lang natin talagang tanggapin yung kung ano man yung situation na meron tayo at kailangan natin tanggapin ito permanently. Ito yung serenity prayer, guys. Very popular, very common. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change. The courage to change the things I can. And the wisdom to know the difference. So it is a challenging one, no? A challenging season sa buhay ng isang Kristiyano. So kailan ba natin talaga sasabihin sa Panginoon na Lord, I accept it. Pero kailan din tayo magkakaroon naman ng courage para sabihin, Lord, hindi, baguhin mo to. Kailangan talaga natin ng wisdom para ma-realize natin kung ano ba yung difference. So ngayong gabi mga kapatid ay sa tulong ng ating Panginoon, mga ilang items talaga na naabot ng aking pangunawa based na rin sa aking experiences. So kailan ba natin hihilingin sa Panginoon na baguhin niya yung ating mga sitwasyon at kailan din naman natin pipiliin na tanggapin yung ating mga sitwasyon. So una natin pag-usapan muna mga kapatid, when to strive for change. Number 1 is when you have the power to improve things. Okay, kapag kaya mo, kung nakikita mo sa sarili mo na kaya mo talaga, hindi siya beyond your power, hindi siya beyond your capacity, kaya mo siya. Then strive for change. Amen? Then i-pursue mo 'yun. If change is within your influence and aligns with the greater good, stepping forward may be necessary. So, halimbawa, basically mga kapatid, kung ikaw ay mag-aaral or magtatrabaho, di nyo to, lagi ko itong sinasabi sa mga estudyante pa lang, no? Pag sinasabi nila, ang hirap ng thesis, ang hirap ng graduating. Lagi sila sinasabi rin sa kanila na, oo, mahirap, pero kami mga nauna, tinan nyo, nakagraduate kami. Ang daming nakatapos, ang daming naka-fulfill naman ng kanilang mga thesis. Kasi hindi naman talaga yan i-require ng ating mga school kung ito ay beyond our capacity. Diba? So, minsan, na-overlook natin yung ating capacity dahil ang focus natin yung ating mga challenges. Minsan, ang tingin natin talaga sa mga challenges natin ay napakalaki kumpara sa ating mga kakayanan. Pero minsan, hindi naman talaga yun challenge dun sa problema. Challenge mo pala sa sarili mo. Kasi, hindi mo tinitignan yung sarili mo na kaya mong gawin yung mga bagay na yon. So mga kapatid, kung yung iyong sitwasyon ay talaga naman, you have the capacity, alam mo sa sarili mo, ay kaya ko to, kaya kong magtinda, kung magnegosyo kasi nakakapagluto ako, then go for it. Ng example, no, sa Mark
chapter 5, verses 25 to 30. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo. Maraming hirap ang dinanas niya sa kabila ng pagpapagamot sa iba't ibang doktor. Naubos na niya ang lahat ng ari-arian niya sa pagpapagamot, pero sa halip na gumaling ay lalo pang lumala ang kanyang sakit. Kung makikita natin dito, baby, hindi niya na kaya. Maybe tanggapin na lang niya na siya ay mamamatay, 'di ba? Pwede naman, maiintindihan na natin siya. Verse 27, nabalitaan niya ang mga himalang ginagawa ni Jesus. Kaya tingnan nyo guys nakipagsiksikan siya sa mga tao upang mahipo man lang ang damit ni Jesus. Naisip kasi ng babae, mahipo ko lang ang damit niya, ay gagaling ako. Guys, 12 years. Sa mga babae siguro na nandito, alam ninyo na kahit period lang, nagkakaroon na kayo ng bad day. Pero itong babaeng ito, wala siyang regular period. Everyday period niya dahil dinudugo siya. Imagine niyo, in 12 years, how much strength ang na-lost na dito sa babaeng ito. Pero sinikap niya na makipagsiksikan pa rin sa mga tao. Bakit? Kasi nag-i-strive siya sa pagbabago sa kanyang buhay. At 29, nang mahipo nga niya ang damit ni Jesus, biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. At naniniwala ako mga kapatid, bineles siya ng Panginoon sa pamamagitan ng faith ng babae, at yung faith ng babae is enough for her to work. No? Faith that works. Yung meron yung babaeng ito. So mga kapatid, if you can do it, then strive for change. Okay, number 2. When to strive for change? Mga kapatid, kapag meron ng injustice, no, kapag meron ng harm na nangyayari sa iyo, sa pamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay, don't accept it, no? Huwag nating tanggapin na ito na lang yung permanent nating situation. Kapag naman ikaw ay nasasaktan na at nag-aagaw buhay ang iyong sitwasyon, strive for it. If a situation involves injustice, oppression, or harm to yourself or to others, mga kapatid, mahal mo sa buhay, then striving for change is often a moral responsibility. So hindi na siya by faith lang, responsibility na siya. Tingnan niyo mga kapatid, kuha tayo ng example sa Luke chapter 18 verses 1 to 7. Nagkwento si Jesus sa mga tagasunod niya upang turuan silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Naniniwala tayo, the best way to change our situation is through prayer. Diretso natin. Sinabi niya, so nagkwento ang Panginoon sinabi niya, sa isang bayan ay may isang hukom, judge na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Naku, grabe, malupit to. Sa bayang ding iyon ay may isang biyuda na palaging pumupunta sa hukom at nagsasabi, bigyan niyo po ako ng katarungan at ipagtanggol niyo po ako laban sa mga kaaway ko. So mayroong sitwasyon, yung biyuda, yung meron siyang kaaway, may umaapi sa kanya, so kailangan niya ng justice, katarungan. Noong una ay hindi pinapansin ng hukom ang biyuda, pero bandang huli ay sinabi niya, kahit hindi ako natatakot sa Diyos at walang iginagalang na tao, bibigyan ko ng katarungan ng babaeng ito para hindi na niya ako gambalain ulit. Dahil kung hindi, iinisin niya ako, kapaparito niya. Verse 6, pagkatapos sinabi ng Panginoon, narinig niyo ang sinabi ng masamang hukom? Verse 7, ang Diyos pa kaya ang hindi magbigay ng katarungan sa mga pinili niya at tumatawag sa kanya araw at gabi. So yung babae, mga kapatid, na sa kwento ng ating Panginoon, kailangan niya ng justice. Kailangan niya ng change sa kanyang buhay. Hindi niya piniling tanggapin yung sitwasyon. Inilaban niya sa yung kanyang case dun sa hukom. So ngayon, binigay na ng Panginoon yung counterpart sa reality ng ating buhay. Sabi ng Panginoon, kung yung kanyang mga pinili
ay kailangan ng katarungan, tapos tumatawag pa araw at gabi, ay ibibigay ng Panginoon ng katarungan sa kanila. So mga kapatid, if your case is merong injustice, meron ng harm, or napoprovoke na yung harm sa buhay mo, then strive for change. Pray for it dahil surely ibibigay yan ng Panginoon. Bakit? Sinabi niya sa kanyang mga salita. Okay, pangatlo, when to strive for change. Ayan, mga kapatid, strive for change when growth is possible and beneficial. Kailangan sikapin natin at asamin natin na magkaroon ng pagbabago sa buhay natin. Kung nakikita natin na yung pagbabago na yon ay talagang magbibigay sa atin ng growth, no, ng paglago, matututo ka doon at magiging beneficial sa'yo. Halimbawa, tapos ka na ng college, marami ka pang pera, may trabaho ka, marami kang free time, at sa tingin mo parang hindi na ako nag-grow, parang wala na ako natututunan, then you can attend training para mas lalong ma-develop, no, yung iyong personality, yung iyong knowledge and wisdom. So mga kapatid, kung sa tingin mo parang stagnant ka na at parang wala nang growth sa buhay mo, then strive for change. If change offers opportunities for personal, spiritual, or societal growth, it may be worth pursuing. Huwag tayong matakot kung merong mag-o-offer sa'yo. Kapatid, mag-try natin magnegosyo. Huwag ka kaagad mag-in Jesus name, ha? Huwag mo munang rebukein yung mga taong nag-o-offer sa'yo. Huwag mo naman laging isipin, scammer yung mga kumari mo na nag-aalok sa'yo. No, learn from it. Huwag mong totally isasara sa Philippians chapter 3, verse 12 to 14. Diyan hango yung very famous statement ni Apostle Paul. Press on towards the goal. Kasi dumating din si Paul sa pagkakataon na parang okay na ako. Parang marami na akong alam. Ang dami ko nang na-establish na church, ang dami ko na yatang na-establish na leaders. Pero hindi sabi ni Paul, there's more. Sabi niya sa Philippians chapter 3, 12 to 14. Hindi ko sinasabing nakamtan ko na ang lahat ng ang lahat, o kaya'y naging ganap na ako. Sa halip, patuloy akong nagsusumikap para makamtan iyon. Dahil ito ang layunin ni Kristo, Jesus, nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Ito pa rin yung ginagawa niya. Pinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Ano kung may achievements na ako? O di limutin natin yun. Meron pang another achievement. Meron pa akong pwedeng puntahan. Meron pa akong pwedeng marating. Meron pa akong pwedeng matutunan. Again, mga kapatid, kung nakikita nyo sa sarili ninyo na magkakaroon pa, may open doors, meron pang mga opportunities para ikaw ay mag-grow, para ikaw ay mag-benefit, no? Kung kaya mo pang kumita mula sa kinikita mo ngayon, kung kaya pa, if it is within your capacity and within your power, then do it. Dumating ka sa point, halimbawa guys, na nai-stress ka, hindi mo alam yung source ng stress mo, or nadi-depress ka, na hindi mo alam yung source kung bakit meron kang depression. Merong isang kapatiran guys na pinayuhan ko siya kasi nung nag-open up siya sa akin ng kanyang problema, pinagpe-pray ko siya mula nun, tapos binigyan ako ni Lord ng wisdom at sinabi ko dun sa kapatid natin na yon, sabi ko, kapatid, pinagpe-pray kita, sabi ko. At ang binigay ng Lord na wisdom sa akin ay, dahil hindi naman siya financially kulang, alam mo yun, wala siyang problema sa pamilya, pero malungkot siya. Ang hindi niya makita yung purpose ng kanyang buhay, kaya hindi na siya masaya. Wala siyang problema, pero walang paggamitan yung buhay niya. Yung mga bagay na kaya pa niyang gawin, wala na stagnant na lang. At alam nyo guys, kapag meron tayong mga hidden talents na hindi natin nagagamit, ninanakaw mo yung kagalakan ng buhay mo. If you think God has something for you, if you think na merong pinagagawa pa ang Panginoon sa iyo, ay, naku mga kapatid, don't accept your current situation. Strive for
change. Amen? Okay. When to strive for change? Nako, kung yung current methods mo ngayon ay hindi nagwo-work. Okay? Halimbawa, meron kang ginagawang or habit na parang it won't bring you any further. Wala na, parang eto pa rin. Baka may mali dyan sa method na kinagisnan mo. Amen? So ang gawin natin, if a situation is stagnant or counterproductive, seeking change can bring progress. Ayan, minsan, halimbawa, eto lang, gusto mo magpapayat. O, di ba? Gusto magpayat. Tapos ginagawa mo yung dati mong ginagawa pero hindi na siya naging effective. Maybe hindi na effective sa'yo yung previous method and maybe kailangan mo nang mag-venture sa another method. Kung sa tingin mo guys, meron kang kasalukuyang sitwasyon ngayon na parang hindi na effective yung ginagawa mo, then don't be afraid to learn new methods. Itong napaka-basic conversation ni Moses tsaka ni Jethro. Okay, si Moses guys, siya yung ginamit ng Panginoon para ang bansang Israel no ay makalaya mula sa Egypt. Remember him? Siya yung ginamit ng Lord para mahati yung dagat. Okay? So imagine niyo guys, mula nung umalis sila sa Egypt, naglalakbay sila. Isang bansa yung pinangungunahan ni Moses. Isang bansa silang gumagala sa wilderness papunta dun sa promised land ng ating Panginoon. And it was not easy para kay Moses. Pero tingnan nyo, may conversation silang dalawa ni Jethro na napakalaking tulong. Method to of leadership. Sa Exodus chapter 18 verse 13, kinaumagahan, naupo si Moises bilang hukom. Alam niyo yun, yung nagiging judge siya, yung kapag may mga cases, kapag may mga pag-aaway, kapag may mga problema, siya yung nagde-decide, siya yung hukom. Para dinggin ang mga kaso ng mga tao. Guys, buong bansa to ha. Nakapila ang mga tao sa harapan niya mula umaga hanggang gabi. Nang makita ito ni Jethro, sinabi niya kay Moises, bakit ginagawa mo ito para sa mga tao? At bakit mag-isa mo itong ginagawa? Pumipila sa iyo ang mga tao mula umaga hanggang gabi. Imagine niyo guys ha, kung isang buong bansa to, kailan ka makakatapos? 'Di ba? So bago ka makatapos, yung mga natapos mong case, may case na ulit silang bago. Nagigets niyo yun? Verse 15, sumagot si Moises, ginagawa ko po ito dahil lumalapit ang mga tao sa akin para malaman ang kalooban ng Diyos. Tingnan niyo mga kapatid, si Moises, magpe-pray pa yan kapag may kaso. Lord, ano pong kalooban niyo? Imagine niyo kung gaano yung tatagal. Verse 16, kung may pagtatalo ang mga tao, dinadala nila ito sa akin at ako ang nagdidesisyon kung sino sa kanila ang tama at tinuturuan ko sila ng mga tuntunin at utos ng Diyos. Verse 17, ito. A very wise man, sinabi ni Jethro, hindi tama ang pamamaraan mong ito. Wrong method. Pinahihirapan mo lang ang sarili mo at ang mga taong ito. So ibig sabihin, akala mo effective, hindi na pala. Napakahirap nito kung ikaw lang. Ato, tingnan niyo yung payo niya. Makinig ka sa akin at papayuhan kita. At sana'y samahan ka ng Diyos. Ipagpatuloy mo ang ginagawa mong paglapit sa Diyos para sa mga tao. Dalhin mo ang mga kaso nila sa Kanya. Ipagpatuloy mo rin ang pagtuturo mo sa kanila ng mga tuntunin at utos ng Diyos. Turuan mo sila kung paano mamumuhay at kung ano ang gagawin nila. Pero ito na. Okay, diretso mo na yun. Dapat mong gawin. Tama yun eh. Pero ito na. Pumili ka ng mga taong tutulong sa'yo. Dapat mayroon silang kakayahan sa paghuhukom. May takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan at hindi tumatanggap ng suhol. Gawin mo silang mga hukom ng grupo na binubuo ng 1,000, 100, 50 at 10. So guys, dito nag-start ang cell grouping. Nung panahon pa ni Moises, sa pamamagitan ni Jethro, maglilingkod sila bilang mga hukom sa lahat ng oras. Sila ang magpapasya sa simpleng mga kaso. Pero dadalhin nila sa iyo ang mabibigat na kaso. Sa ganitong paraan, mapapagaan ang trabaho mo dahil matutulungan kanila. So guys, same thing sa atin. I-apply natin sa buhay natin. If not is working, then
Hanap tayo. Magsikap tayo para mabago ang ating mga sitwasyon. Amen? When God calls for it. Alam nyo guys, ito yung unique sa ating mga anak ng Diyos. God can talk to us. If you feel a spiritual conviction or toward change, it's worth exploring. Kapag nilalagyan ka ng Lord ng desire, kahit guys, wala ka pang obvious na signs, kahit wala ka pang obvious na proofs, pero kapag alam mo sa loob mo, parang sinasabi sa akin ni Lord, ipag-pray ko to. Hindi, sabi sa akin ni Lord, parang ito yung sinasabi sa akin ng Panginoon. Don't take it relax, no? Wag kang masyadong maging relax kapag meron kang meron kang ibang nararamdaman, because that is one of God's ways to lead us. Sabi sa Philippians chapter 2, sapagkat ang Diyos ang siyang nagbibigay sa inyo, tingnan nyo ng pagnanais. Ano yung binibigay ng Panginoon? Hindi lang power. Binibigyan ka rin ng Lord ng desire. Tingnan nyo di ba makikita nyo rito sa Filipos 2:13, meron siyang kalooban. Okay? Ang gusto niya, masunod yung kalooban. Pero ang Panginoon, hindi ka lang niya basta uutusan. At pababayaan ka na. No, bago ka pa niya utusan, bago natin masunod yung kalooban niya, anong mauna? Yung kakayanan ba? Hindi. Ang unang ibibigay ng Panginoon, yung desire. Amen? So guys, ganyan gumawa ang Panginoon sa buhay mo. Kaya guys, kung meron kang desire ngayon, okay? Kung meron kang hindi mamatay-matay na desire, na dream, at alam mo ay mabuti to para sa'yo, para sa mga tao, lalo na para sa Panginoon, then don't lose it. Huwag mong bitawan, mga kapatid. So, mga kapatid, kung meron kang mga desire na nakatago sa iyong puso, na alam mo ang Panginoon na naglagay, then strive. Then i-pursue mo, i-explore mo yung desire na binibigay sa iyo ng Panginoon. Okay? Punta na tayo. So, kailan naman natin i-accept na lang yung mga situations? At